Grabe yung mga kabataan, no? Maaga mga nagsisian na. Oo nga, nababalitaan ko. 13 years old. Di ba nahiya naman yung magta-26 na? Oo nga, 22. Oh, ikaw. Same to me. Same age. 23. Paano ba yan? Parang nausapan yung edad. Tama na yan. Pero speaking of that, us Gen Zs, di ba, some of us is parang medyo takot na magkaanak. Kasi nga, hindi pa financially stable, hindi pa financially secured like that. Pero some of us naman din, hindi naman lahat ng Gen Zs is takot mag-anak. Well, adventurous lang siya. Aside lang si ready na. Curious. yung iba ready na, pero hindi naman natin masabi na all of people or all of the Gen Zs are ready, financially ready to be specific. So parang kagaya na lang din siguro ni Papi. Papi Galang. Ay, talaga. Diba? Talaga So, 18 ba? 17? 17 years old and 18 years old, pregnant siya with her first 2 babies. Tapos, after ng ilang Parang 2 years. 2 to 3 years gap after masundan with her third baby. Tapos, kapapanganak niya lang uli ngayon. Nasa taon siya oo, ngayon. be. Imagine nyo ilang taon siya ngayon. 22, 23, something like that. Pero, hindi naman para iba si Papi. Siguro para bigyan lang din natin ng linaw na kung hindi ka pa mentally, physically, and financially ready is meron namang mga way para ma-prevent natin yung unwanted pregnancies. Pero hindi naman porket sinabi natin yung unwanted pregnancies is hindi natin gusto. May mga bagay na talaga na biglaan dumadating. So, pwede naman natin siya i-prevent by using natural family planning, di ba? Calculating kung kailan ka, ano tawag doon? Fertilize or fertile. oo, kung kailan ka fertile, oo. Kung yung mens mo ba is irregular bigla or regular ka talaga, mga ganun. Pwede mo naman siya tansyahin. Oo, kayo ba? May mga alam kayo na other ways para sa family planning, para maging handa? Hormonal. Give example of hormonal. Pag-take ng pills. Oh. Ayun, yung barrier method, paggamit ng condom. Siyempre, Oh, parang safe, di ba? Oo, di ba? Which is yung barrier method kasi naman is mostly kilala talaga ng mga teenagers ngayon. Kasi pinapalaganap sa atin yung safe sex or safe sex education. We're being normalized into safe sex education, lalo na sa schools. Tapos pinapakalat din siya sa mga barangay natin, di ba? Sa mga health center. Oo, di ba? Para pag nagpunta ka sa health center, makikita mo may libre sila pills, condoms, and merong mga ganito, ganyan. Huwag mahihiya. Huwag mahiya. Tanong. Yan, ganyan. Ah. Pero yung sa mga ibang lang naman. young adults naman yan, ang nag-uso sa kanila is yung IUD. Yung O mas modern. Oo, yung mas modern, yung mga injectables, IUDs. Yung IUDs kasi parang alam ko, nilalagay siya sa loob ng body natin para ma-prevent yung pagpasok ng mga sperms. And then, yung last one is parang, for me kasi, ito kasi yung last one na alam ko, parang sacrifice siya ng husband or magiging husband. Hindi lang mo. puro babae dapat. Oh, hindi lang puro babae ang magsasakripisyo. Which Pero may is, pang babae version. yung IUD. Hindi. Oh, may iba pa. May meron din. May Sa pambabae din. Oh, okay. Pero yun nga, kagaya nun is nilalaman natin na vasectomy. Kasi ngayon, di ba, ang alam ng mostly sa atin is ang vasectomy is surgical. Pero ngayon kasi, may nakikita na ako sa TikTok or other social media platforms na nasa isang bus lang sila. Tapos yung procedure will not take less than 30 minutes. Ganon lang siya kabilis. Pero nga, since we said about vasectomy, ito yung parang voluntary giving up ng mga maging husbands natin, di ba? Na parang hindi lang puro babae ang mag-take ng pills, ng contraceptives. Kasi alam natin na yung pills and contraceptives and injectables is may mga hormonal imbalance eh. May iba tumataba, may iba hindi ka, pwede ba? Pero nakakatuwa din na minumulat tayo ng gobyerno sa mas modernized at mas maayos na safe sex education, di ba? Yun nga, hindi sa panahon natin ngayon, mas maganda ng mulat ka. Mas maganda ng alam mo kung ano yung mga tama at hindi tama gawin. Lalo na kung yung family planning is just one
text, one call, one punta sa center away lang, di ba? Para maging oriented ang lahat. May seminar din yan, di ba, sa mga ganyan. Oo. At isagutuhan mo, di ba? Diba? Ano yung age na ang bata, teen, Oo. may mga anak na. Diyos ko, gaano ka bata ang nabubuti sa Pilipinas? Parang 12 ata, 12, 13, may nadidinig na ako, di ba? Parang napaka-alarming Dapat talaga. na 12 years old, naglaro ko kang Oo. dalawa. Kasi ako ng 12 years old, naliligo lang ako sa dagat nun eh. Uhugin pa ako. Talaga naman, laro ka lang sa Nung daan. pa ako nun. Mga yun, nag-aalala. Pero ngayon, Diyos ko, di ba, Tsaka parang ang hirap naman din para sa mga magiging kapatid ng bata kung iatang mo sa kanila yung responsibilidad. Agad-agad para alagaan yung mga kapatid Masasacrifice nila. yung education niya mo. Oo, diba? Kasi we're being true. Yan naman talaga ang nangyayari dito sa atin, sa Philippines. So, after you watch this video, makakapanood po kayo ng short commercial or ads about family planning. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot, dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Hello everyone, I'm Rose Ann Morena and this is my advice about family planning. Always open communication between your partners about the timing and how many children's and choosing a sustainable birth control methods to either prevent or plan pregnancy.